Panginoon Jesus at sa banal na Santong Espiritu na hindi nagbago sa aming mga buhay, sa bawat pamilya, Diyos, maging sa pamilya ng Jalsan Valley Church, O God, sa iyo at tanging para sa iyo lamang ang lahat ng karangalang pagsamba na nararapat lamang sa iyo, God. And Lord, we completely entrust unto everything this morning, O God, by the power of the Holy Spirit, O Lord, maging sa lingkod mo na gagamitin, just move freely, powerfully, O God, amazingly for your glory alone in the mighty name of Jesus. As your name being lifted up, O God, at sa bawat narito na patuloy mo pagkapala na yung salita. Pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat ng bagay. As once again, we declare that Jesus is Lord over this place. We declare that He's Lord over our lives, O God. We declare that Jesus is Lord over our family. Receive all the glory, receive all the honor, receive all the thanksgiving, O God. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago kayo po, pakisabi sa inyo mga katabi, I'm glad or I'm blessed you are here. Yes. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay malaya na po makakaupo. Are we blessed? Amen. Amen. Happy 10th year family day. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God po, no? Tayo po ay nagdiriwang ngayon ng ating kasampung celebration as we all remember po, no, especially sa mga matatagal ng tao, no, sa bakit panambang ito, we started this Family Day celebration way back June 2014 at tayo po ay throughout the years ng pag-celebrate, we really experience yung amazing move ng Lord, yung patuloy na nakakaibang pagkilos po ng Diyos sa ating individually, even to our biological family, even to the spiritual family. Actually po, no, na-conceptualize ang Family Day celebration, una-una po, to really honor God sa bawat pamilya na meron po tayo biologically, and secondly po, sa spiritual family, kung saan tayo po ay binilang at iniregalo po ng Diyos ang Jalsan Valley family. Amen po ba? Are you blessed? You are belong to this family. Amen po. At hindi ho madali ang bawat paglipas ng mga taon, ang mga hamon na pinagdaanan mo natin as a church or even our individual families. But one thing is for sure, ang katapatan po ng Diyos ay nanatili sa ating pamilya, sa iglesyang to. Amen po ba? And today, are we even being blessed by God? I do believe that. Amen po ba? Na sa araw po ito, patuloy po tayong pagpapalain po ng Diyos, no? With our team, one for all? One for Jesus. One for all? One for Jesus. No? From Philippians 2:2 po, nais po ng Diyos, lagi po tayo magkaroon ng kaisipang katulad po ni Kristo at magkaroon ng isang pag-ibig, isang spirito habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. And we are blessed this morning, no, sa mga matagal na po tao, hindi na po siya bago sa atin po, no, and fact na nag-speaker po natin siya way back 2007 celebration at invite po natin po siya ngayon. As mas possible po, no, January pa lang po ay pinagandaan po natin to na ma-celebrate as parang mini sport fest po, no, sa isang mas malaking gym na kasya po lahat ng first and second service members, attendees po natin. But things happen po as we all know sa mga kalipas na araw or buwan, kaya we settle po to celebrate it here, no. Bagamat siksikan po, pero still, alam po natin it is always the very presence of God that make our celebration glorious and special. Amen po ba? And today, we are blessed to have her again po, no, as we acknowledge our speaker, Pastora Jo, kasama po yung kanyang mga kasama, Sister Lois Lake, Sister Sarah po, from our GL Quirino Church po, no. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa mga tao, si Pastora Jo po ay hindi na po bago sa atin, dahil in fact, no, siya po ang unang-unang naging pastor po ng Jalsan Valley way back. Ang Jalsan Valley po ay JLL Paraiso pa lamang po. Nung ito po ay magsimula sa loob ng Villa Paraiso way back 94, 95, 96, sila po ni Pastor Alip po ang kauna-unahang pastor. No, I used to call her Pastora
kanina, no? Kasi nung nagkaroon ako ng vision, sabi write down the vision. Actually, nag-vision naman ako na magkaroon ng sariling pamilya. So, nung sinunod ako ng mga ninuwag ninang, kasama po siya. Kaya pastoran nila ang tawag ko po dyan. By the way po, and we are blessed dahil talagang alam ko po na patuloy tayo pagpapalain ng Diyos for your life this morning. Kaya once again, dinaw natin pinatagalin. Let us just once again give God a just and body. God bless you. Welcome po. Praise God po sa napakahabang introduction. Praise God, magandang umaga po and I'm blessed na nandito po ako sa inyo again. For so long, tagal ko po hinakapunta. Namiss ko po kayong lahat. Praise God. At nakunti na lang po ang kilala ko dito, yung sabi nga ni Pastor Noemi, yung mga matatagal ng tao. Praise God. Sige po, pwede po bang isang babutayin niyo mo ko at tumikit at tayo po manalangin. Sabi po ng salita po ni Diyos, in everything acknowledge God and God will direct our paths. Aming Diyos, tumapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa selebrasyon at pagtanggap po ng aming parangal, papuri, pagsamba sa iyo. Kanina po habang kami po ay nag-celebrate nito sa iyong harapan. And we pray, God Almighty, as we continue to worship you, honor you, glorify you, God, through your word. Empower us, O God, to receive more coming from your throne of grace. Ianoin po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga buong katauhan, O God, as we continue, God, to worship you today. I know our worship will not end, O God, during the time na kami po ay kumanta, sumayaw, kami po ay sumigaw, tumalon, O Diyos. It continues, O God, until the end of the service, God Almighty. And we pray, continue to touch everyone's heart, O God, and prepare us for the great moving of your Spirit, God Almighty. And sa servant mo po na ginagamit, continue to hide, O God, under the shadow of your wings, for she's nothing apart from you, God Almighty. Lord God, Holy Spirit, continue to be our teacher this morning and empower us all, God, to receive more coming from your throne of grace. Maraming pong salamat sa iyong presensya sa aming pong kalagitnaan. Naniniwala po kami at nananampalataya, you will continue to do more, God, sa aming pong kalagitnaan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Wala pong aalis ng lugar po ng ito na hindi po natatanggap ang tunay na pagkilos at kapangyarihan ng isang buhay, dakila at makapangyarihan ng Diyos. Ito po ang aming deklarasyon at ito po ang aming pananampalataya sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus at ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen at Amen. The best clap po, bring up po, pwede sa ating team. God bless you all po. Babalik po kayo mamaya. Awag niyo po ang iiwan. Praise God. Ang ating context po ay Philippians chapter 2, verse 2 po. Pero inipod ko po yung Philippians chapter 2, verse 1. So, ang ating pong babasahin ay Philippians chapter 2, verses 1 and 2. Ang sabi po dito sa translation po ng NIV, so, sabi po, if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Okay? Sabi po dun sa another translation po ng Philippians chapter 2, verses 1 and 2, sabi po dito, then do me a favor, agree with each other, love each other, be deep-spirited friend. And verse 2, then fill me with joy by having the same attitude and the same love, living in harmony and keeping one purpose in one mind. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang title po ng ating pong pag-aaralan today is Oneness. Yan po binigay sa akin ng Diyos na po. Since ang inyo pong tema po for this pong family day is One for All and All for Jesus. Ano bang ibig sabihin ng oneness? Yan po ay aking hinanap. Ang sabi po, ang oneness daw po is the quality of being one and singleness. Ito na po ay kwalidad ng pagiging isa. No? Sino po dito ang kinasal na taso ang kamay? Ay, wala po ang pinakasal. Sino dito po magpapakasal pa lang?
Ay, wala masyado dito, single. Okay, mga bata, huwag mo na magpakasal, okay? Diyan mo na hawakan ng mga kamay. So, therefore, sabi ko na, the one you see, oneness, ito po ay being one together. Gaya po ng pagpapakasal, kayo po ay nagpakasal, yung mga nagpakasal, ang sabi po nung po kayo kinasal, ginawa po kayo iisa. That is oneness, And another term na ginamit is singleness. Hindi ko po sinasabi yung mga wala pong asawa, single na po kayo forever. I'm telling po, ayun po ang ibig sabihin ng oneness. Biblically speaking, ang sabi po, when I asked research on that, ito daw po ay a feeling of interconnectedness. Yan. Pag sinabi daw po natin oneness, pag biblical po ang pag-usapan natin, ito daw po ay a feeling of interconnectedness. Ibig sabihin, ikaw, ako, siya, tayong lahat, mula dito, ganyan, hanggang dulo ng walang hanggan, tayo daw po ay magkakaisa. We are being connected, interconnected. Yan daw po ang ibig sabihin ng oneness. So, ibig sabihin ng ating pong tema today is being one, of course. And being one start also, lagi po natin tatanan, it also start really in the family. Dahil we cannot be one family in KIL San Valley kung hindi po mag-umpisa yan sa ating pong mga bahay. Amen po ba? Amen po ba? Sino po dito ang lahat po ng kanyang buong pamilya ay nakakilala na mag-amen po? Amen. Sino po dito ang pinagpe-pray pa ang kanyang pamilya? Buong pamilya nakakilala po mag-amen po? Amen. So we are still praying for our family, yung extended family natin na sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? So therefore, dire-diretso na po tayo para hindi po ako matagal na po. Sabi nga po, we really need na tayo po ay maging kabahagi ng isang ng pagkakaisa. Una, ng ating pamilya. Pangalawa po, ng simbahan na pinagkatiwala po sa atin ng ating Diyos. Doon po sa ating binasa in Philippians chapter 2, yung Philippians chapter 1 po kasi is Philippians chapter 2 po kasi is parallel to Philippians chapter 2 verse 1. When we say parallel, ibig sabihin, connected po sila sa bawat isa. So therefore, hindi po natin pwedeng nagpasan yung verse 1. Ang sabi po dun sa verse 1, then do me a favor. Meron po akong mga ilang words na kinuha po doon po sa ating pambinasa kanina na ito po ay napakalaga sa ating buhay. Unang word po ay agree. Yan. Pag sinabi po natin agree, ang ibig po sabihin niya sa Tagalog, sumang-ayon. Yan. Pag kung ganyan po kayo, ibig sabihin sumasang-ayon kayo. Tama po ba? That's agreeing, po? Or pag sinabi po natin, another word for agree is accept, po? At another word po na Tagalog ay magkasundo or be reconciled. Sa pamilya po, napakahalaga po na tinatawag po natin. Sabi po na, first part ng Philippians chapter 2, verse 1, agree with each other. Kapag sinabing agree with each other, ibig sabihin, nagkakasundo po tayo. Amen, nagkakasundo. Sa pamilya niyo po ba, nagkakasundo po ba kayo? Pag sabi po ng tatay, kayo ulam natin ngayon, adobo. Meron po ba nagsabi na, wag, dapat ang ulam natin ngayon, tinola. Kasi na sinabi natin, agree with each other, ibig sabihin nagkakaisa tayo, no? O bago magluto, anong ulam natin ngayon? Taas ang kamay ng gusto na adobo. 3 against 5. O, diba? 3 against 5. So, ibig sabihin, panalo si adobo. Kung gusto mo ng tinola, bukas na lang yun. So, when we say agreeing, ibig sabihin, tayo po ay nagkakasundo. Sa simbahan po, napakahalaga din po ng pagkakasunduan. Di po ba sa bahay, kailangan magkakasundo tayo na ikaw maghuhugas ngayon, ako naman bukas, mamaya gabi ako, ganyan-ganyan. Nagkakakonflict sa loob ng bahay dahil po walang agreement. Or, meron hindi gumawa ng agreement. Yan. Sinabi na nanay mo, ikaw, anak number 1, tagahugas ka ngayon ng almusal. Anak number 2, tagahugas ka ng tanghalian. Anak number 3, tagahugas ka ng hapunan. Kayo po nanay, tatay, ano pong gagawin nyo? Kami nanay, tatay dito, kayo mahugas. Ama po ba yun? Or, we will do something else. Dapat meron pong gano'n. No? So, we have to agree sa loob po ng bahay.
huwag po tayong mag-away, in short. So, dahil ganito sa simbahan, kaya po tayo tinawag ng Diyos for us to agree in one. Baka po tayo magkasundong lahat. Na po, dapat nagkakaroon ng agreement sa bawat isa dito po sa Islam. Mahalaga po yan. Nagwawatak-watak po ang simbahan dahil wala pong agreement o di po nag-agree lahat sa dapat gawin sa loob po ng simbahan. And then the is, yung tinatawag po natin love. Sabi po ng next part doon sa verse 1, love each other. Mahalin natin ang bawat isa. Sino po dito ang natuto ng magmahal? Ay, hindi ko kayo tumaas ng kamay, lagot po kayo sa Diyos. Sino po dito ang nagmahal na? Hindi po nagtaas ng kamay, may utang po kayo sa Diyos. Kasi sabi po ng salita po ng Diyos, dapat nagmamahalan po tayo. Tama po ba? Sino po dito ang nagmahal na at nagpakasal? Yan, okay. Nagmamahalan pa rin po ba kayo hanggang ngayon? Praise God, no? Hindi mo nanggaling sa ilong yung amen nyo, ha? Nanggaling po yan sa puso. Amen po ba? Amen po. Sa dami daw po ang pag-ibig daw po dapat habang tumatagal, lalong tumatamis daw po yan. Kaya kung kayo po ang asawa niyo, hindi kayo nagsasabihan ng I love you, dapat it will be better doing that thing. Sabi ng Ate Dory, dapat daw po, tumatin po kami ng couples camp dati. Sabi daw, dapat ang mag-asawa na nanatili po sila nagmamahalan sa bawat isa. Kahit na po, kahit na po matagal na yan. Sino po dito nag-I love you sa asawa niya po hanggang ngayon? Ay, naku ha. Tumayo po lahat ng mag-asawa. Magtabi po. Tayo. Tayo, hawakan na yung asawa. Tumayo po kayo. Hindi po kayo tumayo. Bilisan nyo. Bilisan nyo. O, nanakabot ako ibang asawa. Asawa niyo po, siguraduhin po asawa niyo yung kalawak ng babae ninyo po, ha? Hawak niyo po ba? When was the last time nagsabi kayo ng I love you sa asawa niyo? Ha? Kahapon? Nagabi? Eh, anong date po yun? Marami pong gabi eh. Tama ba? Okay. Sa asa ng mga asawa, hawakan niyo po ang kamay niyan. Sabihin niyo po sa kanya, alam mo, mahal na mahal talaga kita. Eh, kiss the bride, kiss the bride. Ay, hindi, kapabayan ko na. Kiss the bride. Ayaw niyo po, ayaw mo mahal ko. Pupunta po ako dyan. Punta po, kiss the bride, kiss the ay. Tinan nyo, di nagkikis ang mga mag-asawa, no? O, tinan nyo. Sige, pupunta po kayo. Salamat po sa inyo po mga buhay. Alam niyo po, ang pag-ibig daw po, araw-araw daw po dapat yan. Pag lumilipas ang panahon, dapat po, lalo tumatamis yan. Ganyan daw. Pinwelsa niyo po ng iba na. Sayang, di natin nakuha na ng picture yun. Alam din, mamaya na tumayo ka, kuha na ng picture yan, ha? Okay, so yun po, na dapat lahat po, every time po, ang pag-ibig daw po dapat lumalawak po yan. Dapat mahal po natin. Una, sa pamilya, dapat mahal po natin ang bawat member ng ating pamilya. Una, ang asawa po ninyo. Pangalawa, siyempre, mga anak po ninyo. Ang sabi po, ng namin sa assembly na inatanan ko, dapat masigit nating mahal ang ating mga asawa kaysa sa ating mga anak. Why? Because yung asawa po natin, mananatili yan kasama natin kapag ang mga anak ninyo ay nagkaroon na ng sariling pamilya. So therefore, dapat kayong dalawa ang higit na nagmamahalan. Amen po ba? O, sino po wala ang asawa ditong dalang? Mamaya, pag uwi nyo, sabihin nyo po asawa ninyo na mahal na siya. Amen ba? Sabi ni Pastor isang araw, I love you, hindi ako sumasagot. Sabi niya, ano ba yan? Hindi ka sumasagot sa akin. Sabi ko, sige na nga, I love you to, pinipilit mo ako eh. Ganun po kami dalawang mag-asawa. So therefore, there should be an intense love. Sa love po nating love, it is an intense feeling of deep affection.
Sinabi natin pag-ibig, dapat po maintindihan natin, napakalalim daw po niyan. Lalim na hindi pwedeng baguhin ang mga sitwasyon. Na kapag dumating ang mga sa buhay, ayawan na. No? Hindi na mahal. Kung nalaman nyo ng asawa nyo pala ay may tinatawag lihim ayawan na, hindi po pwedeng ganon. Dapat po, mahal, ang ating, pag sinabi daw po natin pag-ibig, malalim na affection daw po yan. Dumaan daw po yan sa proseso. Una, sa proseso ng Diyos. Pangalawa, sa proseso ng puso nyo. Tingnan mo, pinakasalan niya asawa niya, di ba? Na hindi niyo siya minahal, tama? Okay, minahal nyo yan. Ang problema, nung nagsasama na ka sa bahay, nalaman niya na malakas pala siya mag-ibig, no? Bihira yan, no? Anyway, mahal nyo pa rin dapat sila. Amen po ba? Amen? Ngayong araw na to, we're declaring na mahal natin ang ating mga asawa. Amen? Ay, kulang ang amen. Okay, praise God. So therefore, mahalin din natin ang ating mga anak. Alam niyo, kapag nagmamahalan ng mag-asawa, ang mga anak, natututo silang ma-involve sa pag-ibig ng bawat isa sa. Namaliit po si Jaja, yung anak po namin. Tuwan-tuwa yan kapag kumakalong po ako sa daddy niya. Kumakalong po ako, na-invest ko ang asawa ko ganyan. Kayo hindi. Pambihira, inggitin ko kayo. Praise God. Totoo. Nung nasa bahay kami, kumakalong kami, picture pa nga kami. Kumakalong kami pa sila, piniyayakap ko sila ang asawa ko ngayon. Pumapalakpak ang anak ko. Oo. Tapos maliit siya, naglalakad kami, magkahawak kami ng kamay niya. Palagi, kaya kung na-aksidente kami, magkahawak pa rin kami ng kamay ko. Anyway, yun po. At ngayon, may mga pagkakataon, no? Pag nag-ano po kami ng jeep, naghahantay kami ng jeep, ang asawa ko, laging nakakayakap sa akin. Sabi ko, nakantis na jeep na tayo. Ganyan ako sa asawa ko. Showy ang asawa ko po eh. Showy. So therefore, we should appreciate those things, no? Kasi po, kaya meron mga broken families is because nawawala na po ng pag-ibig, nagkukulang tayo sa pag-express ng ating pag-ibig sa ating mga pamilya. Let us not do it. Amen po ba? Sa simbahan po, kinakailangan ng simbahan po ay punong-puno ng pag-ibig. Huwag po tayo magpagalingan dahil wala pong magaling. Lahat po tayo by grace. Amen? Walang magaling sa loob ng simbahan. Lahat po dito, we are all by grace. Kaya po, umiikot ang simbahan dahil po napupuno po ito ng pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat lahat po dito mahal natin. May differences tayo, tama. Meron tayong mga pagkakaiba-iba na iba-ibang pamilya natin. Pero lagi natin tatandaan ang gusto po ng Diyos, magmahalan tayo sa loob ng simbahan. Amen po ba? Praise God. And letter C po is be deeply. Sabi nga po, love that comes from God, Christ, and the Holy Spirit. Ang pag-ibig po dapat nangyagaling. Totoo nangyagaling sa ating God the Father, sa ating Panginoong Jesus, at sa Holy Spirit. Meron pong isang picture na namatay po sa Titanic. Ang pangalan niya po ay John Harper. Si John Harper po ay isa po siya nakasakay sa Titanic. Ang kanya pong kwento ay hindi na ilagay sa Titanic kasi ang nakwento yung nakalaganito na. Diba ha? Di ba yung nakaganyan na? Ano yung kanta? Ano ba yun? My life will go on? Di ba yung pattern yan? Okay, so daw po yun na nakita. Pero si John Harper po, isa po siyang preacher na he lost his life during the Titanic. Bakit po siya namatay? Hindi na po nakita ang kanyang bangkay actually. Alam niyo po ba, yung life vest na para po sa kanya, kasi unahan, nakita niyo naman po yung film, di ba? Yung life vest na para sa kanya, binigay niya po sa ibang tao. And during the time na siya po ay nandun na sa tubig at bago siya mapunta sa tubig at nasa tubig na siya, he kept on preaching the word of God to those people na nandoon. He kept on sharing the word of God, salvation to those people. Yung po ang kanyang ginawa. Paano po nalaman ito? Dahil po yung kanyang niece at yung kanyang anak ay nakaligtas po sa Titanic. Sila ang nagkwento kung anong ginawa nitong tao na ito. This is a different kind of love na i-express po ni Pastor John Harper during the time of Titanic. Tayo din po,
sa loob po ng simbahan, dapat ang pagmamahal po natin limitado. Ang pag-ibig po dapat natin ay nasa bawat isa sa atin. Sabihin po sa katabi niyo, mahal niyo siya. Mahal niyo po ba ang pastor niyo? Hindi naman, pastor na minsan, tatlo lang ang sumagot. Ayan. Ulitin natin, hindi nila narinig. Mahal niyo po ba ang pastor niyo? Ayan. Dapat mahal niyo ang pastor. Mahal niyo po ba ang lahat ng mga nandito sa simbahan? Okay, mamaya po, bigyan niyo sila ng pera. Ano sabi? Sabi niyo, daw. Sabi, di ba ba natin express ang ating pag-ibig without giving anything to them? Okay, we can have that help for them for this day. So therefore, the number letter C is be a deep in spirit. Sabi po dito, indeed, we have all been baptized into Christ and received the Holy Spirit. Tama po ba? Dapat po ang buong pamilya po natin, ang ating mga pamilya ay na kasiyahan ng Santong Espiritu ng Diyos. Bakit po? Kapag nakasiyahan po tayo ng Santong Espiritu sa ating mga buhay, ang lahat ng member ng ating pamilya, we are keeping on praying for them, wala pong magiging struggle sa loob ng pamilya. Kung meron man po tumating na pagsubok, kaya ng Diyos na ayusin. Amen. Sino po dito ang meron mga problema sa pamilya, taas po ang kamay? Yan. Okay? Okay. Tandaan po natin, let us keep on praying for them. Sabi po na Acts chapter 2, verse 38 to 39. Isahin niyo lang po in Acts chapter 5, verse 32. So bilang simbahan ng ating Panginoon, the Spirit of God dwells in this church. So ibig sabihin, sa bahay dapat the Holy Spirit is there. Sa simbahan dapat the Holy Spirit ay nandito. Bakit po? Iikot po at mapagpapala pong lubos ang simbahan kapag nandito po ang Holy Spirit. So that's being oneness. Dapat mag-umpisa sa iyo sa, di ba, sabi nga ninyo, all for one. Ibig sabihin, sa simbahan, sa loob ng bahay, sa Kristiyano, dapat mag-umpisa ang pagkilos ng Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise God. Natatandaan ko po, ang tatay ko po, hindi po born again. Ako lang po na born again. Hirap po pala kapag ang anak po ang una na born again. Kasi sabi ng tatay ko, nung ako po ay palagi na lumalabas ng Bible study, sabi po ng tatay ko sa akin, anak daw po ako ng demonyo. Sa ganda ko na ito. Joke lang po. Sabi ng tatay ko, anak daw po ako ng demonyo. Iyak ako naiyak dahil sabi ko sa Lord, patunayan mo sa tatay ko, hindi ako anak ng demonyo, anak ako ng Diyos. And therefore, namin po magkapagtatang pinatunayan ng Diyos na siya nga po ay Diyos. One time, nagkaroon ko ng Father's Day, invite namin tatay namin, umaten po siya. He accepted Jesus as Lord and personal Savior. Bago po namatay yung tatay namin, he accepted Jesus as Lord and Savior. Kasi po, Muslim po ang tatay namin. Converted lamang po siya sa Kristyanismo. Kaya matindi po ang battle po. At lagi po sinasabi, during that time, sabi ko kay God, patunayan mo sa tatay ko na hindi ako anak ng demonyo, kundi anak ako ng Diyos. Nung time na tumanggap po ang tatay ko, sabi ko nga po sa sarili ko, dalawa na kaming anak ng demonyo. Kasi sabi ko sa akin, anak daw po ka ng demonyo. Pero sabi ko sa Lord, Lord, thank you for proving my tatay na hindi ako anak ng demonyo, kundi anak ako ng Diyos. And that happens. Amen po! It's that! Kaya ang tatay ko po nasa langit na. Tinanggap po ng Diyos by sa Spirit of Second, ang Diyos po ay tumugon, siya po ay nasa langit na. Kaya po sinabi po ng tao, kasi po sabi ng tatay ko, kung saan daw po pupunta. So therefore, nalagyan po ako ng na anak ako ng demonyo. Pero sabi ko sa Lord, Lord, it is not me. Alam ko pong anak mo po ako. And God proves it for so many times. Amen? Praise God! Na-born again po ako. Nagkaroon kami ng bahay. Na-born again po ako. Nakatapos ko ng pag-aaral. Na-born again ako. Marami pong ginawa ang Diyos. And therefore, God is truly God. So daw po ng simbahan, kinakailangan po natin maintindihan that the Spirit should always be. Paano po yun? Paano po tayo nag-Spirit yun? Dapat lagi po tayo nagpe-prayer. Sino pa nag-prayer bago pumunta rito? Mag-amen. Tatlo lang. Sino pa nagbasa ng Bible bago pumunta rito? Amen. Dalawa na lang. Kanina tatlo, ngayon dalawa na lang. Do not forget that the Holy Spirit is filling us every day. Paano po yun? By praying, by having our
meditation and by having our prayer to God. Huwag niyo pong laging isipin na kapag nasa simbahan po kayo ng JIL, ligtas na po kayo. No. Our relationship with God is the one who will save us. Hindi po rin nasa JIL po kayo, ligtas na po kayo. No. Hindi po yan. Ang pamantayan po, dapat po may komunikasyon po tayo sa Diyos. Amen po ba? We can be part of the whole church and be part of the glorious family of God, individual family, and the family of God in the church kung tayo po ay palaging nasa pagkilos o pagkaligan ng Diyos. Number 2 po, the nature of oneness. Amen. The nature of oneness that it involves being like-minded. Ito po sabi ko sa iyo, parallel eh. Kanina, agree with each other. So, binalanse lamang po ng verse 2, and sabi po doon, it involves being like-minded. Sabi, when you say like-minded, ibig sabihin, think the same thing. Mag-isip daw po tayo ng pareho. Kapag born again po ang buong pamilya, we're thinking the same thing. Tama po? Nagkakaisa tayo sa pag-iisip, nagkakaisa po tayo sa ating mga ginagawa sa loob ng tahanan. Wala masyadong conflict. Kung may conflict, the Lord is in our family. Sa amin po, sino po dito nagpa-family altar pa rin every day? Ay, wala na. Amen. Amen. Alam niyo po, maganda po na sinishare po yan ni Pastora Noemi. Nauna pa nga po yan sa amin mag-share eh. Yung family altar po should be done every day po. Dapat meron po kayo niyan. Alam niyo po ba, yung prayer, kami pong pamilya, every night, bago po kami matulog, binabasa, ako po ang tagabasa ng family altar. Yung sinesend, ako po ang tagabasa nun. Si Pastor Alpi po ang taga-pray, si Jaja po ang taga-agree. Although we agree together. No? Pero yung ginagawa po namin yan. Kami po ay nagpipray sa gabi, sama-samang pamilya. Do it! Alam nyo, it will strengthen your family. Alam niyo po, kapag ako po ay umuwi ng late, natutulog na po sila, nagigisingan kami, o gising na, mag-pray na tayo. Nagigisingan kami. Nasa ano po kami, kung saan man po ako naroon, nasa ibang lugar ako, nasa ibang lugar si Pastor Ati, meron po kaming, nag-ano po kami, nagpo-call po kami, para lamang ituloy ang aming family altar and prayer every night. Do it po, mga kapatid. Sabihin din po kasi born again ang aming family, mag-umpisa sa'yo. Mag-umpisa sa'yo. And the rest will follow. Ganyan po dapat. Okay? Kailangan nyo po yan. Kailangan ng family ay nagpipray gabi-gabi. Encouraging you to do it. Nung nagturo po ako sa sukat, isinay ko po yan. Meron po isang inaanak ako doon sa kasal na sabi niya, tama ka pas, no? Tama ka pa sa ninang. Sabi niya sa akin, inumpisahan din po namin mag-pray family. Nakita po namin kung paano kumikilos ang Diyos. There will be more. Sabi niya, sobra ang pagpapala sa amin ng Diyos. Sobra yung pag-iingat ng Diyos. Sobra yung pagkilos ng Diyos. And that testify na totoo nga, na ang family kapag nagpe-pray sila, God is moving mightily. Amen po. Mag-umpisa po, sabi niya sabi niya, one for all. So, una ka, ikaw na mag-umpisa, ikaw born again, ikaw mag-umpisa. Okay? And you will find, subukan niyo po, you will find na napaka-totoo po yung sinasabi ko. Na mag-pray po kayo every night, o anong oras yung gusto, magkakasama po kayong family. Okay? So, when you say, having the same being like-minded, ibig sabihin we have to think the same. Ito po nakalagay po evidently in Paul's comment in 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Sabi po niyan, I appeal to you brothers and sisters in the name of our Lord Jesus Christ that all of you will agree with one another. Yon. In what you say, that there will be no division among you, but that you be perfectly united in mind and in thoughts. Ano daw po? Okay, sabi po dito ni Paul, kinakailangan daw po mag-agree daw po in one another para wala pong division. Una sa pamilya, pangalawa sa simbahan. Alam niyo po ba kung bakit nagkakaroon ng division sa simbahan? Because we are not thinking the same thing. Hindi tayo pare-parehas ng iniisip. Yung iba papunta sa
papunta sa sukat, yung iba papunta sa baklaran. Diba? Pag ano ng simbahan, mawawatak-watak po ang simbahan. Pagdating po sa pamilya, magkakawatak-watak din po ang pamilya. Kaya dapat nagkakaisa po tayo, mag-usap, kung ano po mga binababa, yun po ang ating gawain. Amen po ba? Amen po? So every 6 o'clock, nagde-declare po kayo? Every 6 o'clock po, ang ating pong declaration, we apply the blood of Jesus over Metro Manila. We apply the blood of Jesus over the Philippines. Jesus Christ is Lord and King. Pito, Jesus Christ is Lord and King over Metro Manila forever. Pito yan. Yan. Kaya simulan niyo na po. Mamaya ano po, assignment niyo po yan. Lord, assignment po nila yun. Amen po ba? Amen po? Amen po? Amen. One-minded. Pag sinabi ni Pastor Noemi na itong ating gagawa, let us continue to support her. Why? Siya po ang binigyan ng mandate ng Diyos sa lugar na ito. Siya po ang inyong yung nanay. Batang nanay niyo, pero nanay niyo po yan. Especially, sinelect po siya. She was chosen by God to be the real mother of this church. Pero huwag niyo po siyang tatawagin mother of perpetual health. Wow. Huwag po. Basta sabi nila, pwede niyo siyang tawagin pastor. Kung nga, alam niyo po, if ever na magkakasundo lamang tayo, magkakaisa po tayo, isang ating isipan, ititreat niyo yung mga sinasabi ng pastor natin na hindi yung personal whatsoever. Laging titingnan na mas magandang bagay. Alam niyo po, ang simbahan po magiging maayos. Tandaan, ang simbahan lamang po na kukunin ni Jesus at the end of the time or during the rapture time are those church na iisa ang isipan at nagkakaisa. Amen? Amen po? Sino po gusto makasama sa rapture? Taas po ang kamay. Sino po ang ayaw? Ayaw, may tumaas na kami. Anyway, hindi nga ako naiintindihan. So therefore, we really need to follow. We should be one mind. Una, sa ating pamilya. Pangalawa po, sa ating pong simbahan. Pag sinabi, sumunod. Amen ba? Sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Naglinis ka lang naglinis dito sa simbahan. Nagbantay ka lang magbantay hanggang ating gabi. Pero hindi ka na marunong sumunod. That's nothing. We really need to obey God commands. Amen. Sumunod po tayo. Okay? Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako nagagalit sa inyo. Number 2, it involves having the same love. O, diba? Sabi sa inyo, parallel yan eh. Sabi daw po, the nature of oneness ay pagkakaroon po ng iisang pag-ibig. Okay? Having the same love, ano po dyan? The same thing in matters pertaining to Christ and His church, iisa daw po ang ating pag-ibig. Pag sinabi natin pagkakaroon ng isang pag-ibig, ito daw po ay pagkakaroon ng pagkakaisa sa ating Panginoong Yesus, pag-ibig sa Panginoong Yesus, at pag-ibig sa simbahan, of course, at pag-ibig sa ating pamilya. One love for one another will be the same kind, sincere, fervent, and from of your heart. 1 Peter chapter 1, verse 23 po. Sabi daw po, ang pag-ibig daw po, kinakalang fervent. Ibig sabihin, taimtim. Yan. O napakalalim, sabi ko nga po kanina. Ito daw po ay dapat nanggagaling sincero. Ibig sabihin, kung sinabi yung mahal nyo siya, kahit ano pa man yan, ano man ugali yan, mahal mo siya. Tama? Wala pong perfectong tao. Dapat na daw, kasi sinabi natin, mahal kita, Pastor Edo, dapat sincere ang pag-ibig mo. Pag mahal mo ang pamilya mo, dapat sincero, totoo. Totoo, mahal mo sila. Ibig sabihin, walang plastikan sa pag-ibig. No, walang Tupperware dapat sa pag-ibig. Dapat fervent, sincere, pure heart ang pag-ibig. Puro ang pag-ibig dapat po. Amen? Kapag yan po ay nasa loob ng pamilya, ang pamilya po will be blessed by God. Hindi po aalis sa mga bata, hindi po magdadrag sa mga bata,
hindi po maliligaw na landas sa mga bata, pati na po ang membro ng lahat ng pamilya. Why? Dahil sincero po ang pag-ibig sa loob ng bahay. Gayon din po sa simbahan, walang naliligaw. Sa loob ng simbahan, kung sincero ang ating mga puso. Then, our love for one another will be mutual, not one-sided, as open the case. Kung mahal kita, mahal mo ako dapat. Tama ba? Dapat mutual daw. Hindi pwede mahal ko lang siya. Ako lang nagmamahal. Pabira yan. Natin pwede sabihin, sinasabi ng asawa niyo mahal kita, tapos ikaw hindi ka nasasabi na mahal mo siya. Na? Meron bang ganon? Dapat wala po. Pag sinabi niya mahal kita, dapat mahal mo rin siya. Ano dapat kasinsero ang ating. Pero it doesn't mean na hindi natin kukorek ang mga pagkakamali. There should always be a correction. Sa loob ng bahay, di po ba kinakorek natin ang mga bata? Amen po? Sino ang mga nanay dito at saka tatay na kukorek sa mga anak? Mag-amen po. Amen. Totoo. Tumalit si Jaja. May sapatos siya, galing sa eskwelahan. Sabi ko, di ko ilalagay yung sapatos. Ako nadampot ako ng dampot. Pag yan sapatos niya, nakita ko pa yung kakalat, so itatapon ko talaga yan sa labas. Ganyan po ako, pasensya na po kayo. I really do that. So, nung ulit, napagod na ako, kasi sinabi ko sa susunod na makita ko yan dyan, itatapon ko na yan sa palabas. Eh, mahal po ang sapatos, Barbie. Wow. No? Barbie. So, therefore, ko sinaanak ko, nakita ko nakakalat na ng ginawa ko sapatos, tinapon po sa labas ng aming bahay. Kung ang anak ko, tatakbo-takbo, kinuha ang sapatos, pabalik sa bahay namin. Susunod na rin anak, sa basura na yan pupunta. So at that time, hindi na po niya, naintindihan niya na kinakailangan niyang ilagay ang sapatos sa tamang pagkalagyan. Amen po ba? So we should also correct people sa ating mga bahay. Ano po? Yung mga nagtatapon ng mga sapatos, medyas, damit. Sabi na nanay ko dati sa bayan, ano ba? Napakaraming angas dito. Bakit sinabi ng nanay ko? Kasi kung saan nagkagubad ng damit, nandun na. Di ba ang mga ahas ganun? Kung nagpapalit sila ng damit, iniwanan nila yung mga skin nila, whatever. Kaya sabi nila, ano ba? Wala ka mga nanay, no? Kaya mga Kristiyano, alam na natin, we should love our parents. No po? Dapat tayo ng tagaligpit. Ginamit niya, ligpit niya yan. Sa bahay namin, ganito ang salita ko. Kung saan nyo kinuha yan, doon nyo yan ibalik. Yan ang nanay. Tama ba? Eh, naglinis si Pastora John ba? Linis. Sabi ni Pastor Abby, Mami, nakita mo ba ang ano ko? Ay, hindi ko alam. Hanapin mo lang dyan, sa dyan. Nasabi niya dyan, Mami, nakita, ay, naku, hindi ko rin siya alam. Kaya nalagay ko lang sa mga cabinet. Hanapin yung mga cabinet dyan. Hanapin niyo kung saan nandiyan ko nilagay. Kasi pag ako po nakakita niya, lagis kung saan. Pag ganap sila, hanapin niyo dyan. Iniwanan niyo, hanapin niyo ngayon. So meron po kaming laro sa bahay, hanapan ng mga nawawalang gamit. Diba? Okay. So therefore, dapat we are supposed to have the same love sa loob ng pamilya. Amen? Maglaba, magluto, tulungan ng lahat. Sa loob din pa ng simbahan, dapat ang expression po ng love, mutual po yan. Kung mahal po kayo ng ating pastor, mga workers and leader, dapat mahal din po natin sila. Pinagpapray niyo po ba ang pastor niyo? Pinagpapray niyo po ba ang asawa niyo? O, ba't hindi? Kung pastor pinagpapray, asawa hindi. Ano ba kayo? Pinagpapray niyo ba ang mga anak niyo? Okay. Pinagpapray niyo ba ang buong pamilya niyo? Amen. Pinagpapray niyo ba ang mga workers dito? Yeah, praise God. Pinagpapray niyo ba ang buong simbahan? O, ba't huminang amen? Dapat lalo lumalakas yan. Amen po. That is one way of expressing your love toward your family and your church. Now, letter C, it involves being in one accord. Pagkakaisa. Ano yung pagkakaisa? Ibig sabihin, in one accord. Tinagalog English ko lang pala yun. Literally, one soul having your soul joined together. And sinabi na may one accord, nagkakaisang ating mga kaluluwa. It suggests acting together as if one soul is driving them. Acting together. Ibig sabihin, pag sinabi ng asawa ninyo, ngayong araw na ito, pupunta tayo sa mall, walang a-absent. No? Ngayong araw na ito, magja-general cleaning tayo, lahat magja-general cleaning.
wala dapat alis, no? Pag sinabi ng nagkasundo kayo sa bahay na lahat ganito ang ating gagawin, you should be doing the same thing. Yan po ang sinasabing one accord. Sa loob ng simbahan, pag sinabi ng leadership, kapanguna na yung pastor, pupunta tayo sa Tacoma, tayo natin pupunta ng Palamag, share ng word of God. Lahat daw pupunta tayo. Kanina ba? O ba lang nag-iinit? Aba, it should be. Kasi, sayang ang uniforme yung nakalagay dyan, one for all for Christ, or for Jesus Christ. Ano bang gusto ni Jesus? Ang gusto ni Jesus, ang kanyang salita ay may pangaral at may paranas sa ibang tao. Ayan po ba? So therefore, when we say we're opening something, kung may project tayo, may pupuntahan tayo, dapat kasama tayo. Ayan ba? Sabi niyo sa inyong katabi, simula ngayon, sasama na ako. Ayan, narinig ko yan ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Ang hina ng palakpak po natin para sa ating Diyos. Ayan na. Yan. One accord. One soul. Therefore, working together is complete harmony, not separate entities going on separate ways. Dapat walang, hindi po iisa ang ating pupuntahan. Amen? Kagaya ng ating pupuntahan, bago tayo po ay pupunta sa langit, the same thing daw sa ating pong simbahan at sa ating pong pamilya. Letter D, it involves being one mind. Sabi po ng NASB translation yan, intent on one purpose. So, ibig sabihin, dapat nagkakaisa din po tayo sa isang isipan. Di naman po inwardly, tayo po ay, kasi that's being one accord, dapat po, pati po sa ating inwardly dapat po, no, not only outwardly, but inwardly, having the same purpose and intentions. Kung sinabi natin, being one mind, ibig sabihin, isang ating intention, isang ating gusto, isa ang ating ninanais. No? Ngayon po, ang tema po ninyo ay one for all. Ako para sa lahat, lahat para kay Jesus. Paano natin gagawin yun? Siyempre dapat po mag-umpisa sa atin ang lahat ng bagay and therefore everything will follow us. Amen po? Amen po? So it involves being one mind. Isa dapat ang ating isipan. Anong isipan natin? We should have a mind of Christ. What's the mind of Christ? We should be honoring God sa lahat po ng ating gagawin. Amen po? Amen? Sino po dito ang gusto pagdating sa langit at sabihin po sa kanya ng Diyos, welcome aking matapat na lingkod. Hindi masarap marinig sa bibig ng Diyos. Amen po ba? Matapat na lingkod. Kasi during the time of service, nakikinig ka. Diba? During the time na nag-meeting kayo, nakikinig kayo, hindi kayo nagpapwentuhan. Amen po ba? Walang nagpapwentuhan dito habang nag-meeting. Wala. Diba? Wala. Talaga, wala. Wala. Makikinig yan lahat eh. Wala rin nagpapwentuhan habang nag-word of God. Wala. Diba? Wala yan. Lahat ay nakikinig yan. At pagka nag-meeting kayo dito, sasabi si Pastor Lenny, lahat nakikinig, no? Walang hindi nakikinig. Amen po ba? Amen. Glory to God. So lahat dito, mabait kasi lahat nakikinig. Amen po? So this is sa ating mag-umpisa eh. If we want to be want to change things, dapat sila mag-umpisa. Gusto natin mabago ang ating sistema, mag-umpisa sa atin. Okay po? So, kinakailangan po natin na when yung apat na bagay po na yun ay mangyayari sa ating simbahan, nararanasan po ng buong simbahan ang pagiging isa at we will experience fully the presence of God in this place. Amen po? So, tapos na po ako sa C, tapos na rin po ako sa D, at nandun na po ako sa aking pong last part. Sabi po doon, hindi ko po ba nilagay? Yung pong, when such condition exists in a local congregation, then the oneness will be fully experienced and the power of God will be experienced also. Balikan ko po ang ating theme. Ang sabi po, Philippians chapter 2, verse 2, sabi po, and then fill me with joy by having the same attitude and same love, living in harmony and keeping one purpose in mind. Ang sabi po dito,
fill me with joy. There will be so much joy and there will be so much power and presence coming from God kung tayo po ay meron pong apat na bagay na akin pong binanggit. Kapag tayo po, meron po tayong same attitude, same love, living in harmony with each other, and keeping one purpose in our mind, then God will move mightily, not only in our church, but also in our family. Amen. Amen po. Piliin po ang Diyos sa buhay. Kung gusto po natin maranasan si Jesus sa ating pong simbahan, sa ating pong bahay, kinakailangan po natin na mag-umpisa po sa atin ang tunay na pagbabago. At kapag nag-umpisa sa atin ang pagbabago, you will be amazed by God. Sabi ko nga po, sino ako ang una na born again sa amin. Tapos po, sinerang po mga kapatid ko, walo po kami, pangalawa po ako. Sinerang po ang Word of God. Umaccept po ang aking mga kapatid, mga babae ko pong kapatid, accepted Jesus. Naging worker po kami sa simbahan, nagkahiwalay na lang po kami kasi nagkaroon po ng mga asawa. Pero maganda po noon, ako po ay binigyan ng mandate ng Diyos na mag-umpisa sa aming bahay. Kahit nagalit ang tatay ko sa akin. No? Kahit galit siya sa akin. I keep on doing that. Sinirang ko mga kapatid ko. Pati share ko po yung dalawa namin kapatid na lalaki. I keep on sharing them. Why? Because that's the mandate. If we want changes in our family and in the church, mag-umpisa po dapat sa atin. And how can we do that? We need the Holy Spirit in our lives. No one can do or make a difference in your family and in the church not having the power of the Holy Spirit. Kayo po ang prayer ko ngayong amagang ito na ang buong pamilya ko at ang bawat simbahan, ang buong simbahan ko ay mapuno po ng kapangyarihan ng Diyos. Alam po, family is not perfect. May mga time na sasaktan tayo. May mga time na may nangyayari hindi natin ninanais. Pero lagi natin tatandaan, when God enters in our home, enter in the church, whatever situation is, kaya ng Diyos iyon bigyan ng solusyon. We just need the Holy Spirit. Amen po ba? Amen po? Are we ready to experience the power of the Holy Spirit today? And be changed po? Tayo po'y mabago ng Diyos sa umaga po ito. Amen. So therefore, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay patuloy na lumapit sa Diyos. Ito po ang impression sa amin ng Diyos. Unang pagpe-pray ko po muna magpapamilya. Susunod po, yung mga wala pong family na dala ngayon. Okay? Yan po ay papanalangin. And let us have that expectations that God will do amazing things po sa ating mga buhay today. Sino pa naniniwala na kaya siyang katapuin ng Diyos sa araw pong ito? Taas ng kamay. Sino po dito nagnanais na sila po ay maitawid ng Diyos sa kanila pong mga sitwasyon? Taas ng kamay. Amen. If you want that, then we are supposed to worship God today. Let us pray first, Father God, in the name of Jesus. Continue to be in our midst, so God. Mayagan niyo po na aming mga puso po ay patuloy mo pong punuin ang iyong kapangyarihan. Ano man po mga nakikita mo mga hadlang ngayon pa lamang, we declare that Jesus is Lord, O God, over all those things. Niniwala po kami at nananampalataya na kaya mo nga pong pabuhin ang mga bagay-bagay sa oras po ito. Fill this place, God, with your mighty presence. And so God is placed with your walls of fire, God, together with your mighty angels. And we pray, God Almighty, as you minister to all of us, continue, God, to be in every home, God. Cover every home with your mighty blood, Lord God, Lord Jesus. Send forth your mighty angels to guard every home, oh God, that we are representing, oh God, in Jesus' name. And let it be, oh God, be covered, Lord God, by your most precious blood. Draw a bloodline, oh God, in our home, God Almighty, that it will be safe, oh God, and even our family member that is not around, Panginoon, wala dito, God, we pray for your covering upon them, oh God, in Jesus' name, as we have this, oh God, for your glory alone. Salamat po na marami, God, for today, we are expecting something new, something great, something wonderful
sa aming pong mga buhay ang gagawin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. I've been praying for God, the right song kahapon, and God gave me one song, pinusok ko isang kanta, pero God changed it ng ilang minuto, and this is the song that God gave in my heart. Hindi ko pa lang kung alam natin ito lahat, but this is the song that God wants us to do. Unahin ko pang ipag-pray, mamaya-maya pag sinabi ko kung lumapit na pong family, please come as family. Holy Spirit, come down on me. Come down on me. Come down and change me. Come down and touch me today. I pray. I need your presence, Lord. Thank you.